Gumawa ako ng liham, padala mo sa iyong amo. Dear Kuya. 2012 2x2 champion at 2018 isa buhay champion. Yan ang pinanghahawakan ng isa sa mga pioneer ng flip-top na si Shei. Walang duda na napakahusay at talentadong battle MC ito. Ilang patunay na dyan ay yung nagawa niyang talunin ang hari ng tugma at hindi lang isa kundi 2 beses pa. Tapos hindi rin biro yung ginawa niyang pagsungkit sa 2 titulo ng flip-top. Ang winner ng unang 2x2 tournament, Team SS! Champion para kay Shei! At isa sa dahilan kung bakit narating niya yung kinatatayuan niya ngayon ay yung mga linyahan niyang madiin at mapanakit. Yun kasi yung parang naging highlight ng estilo ni Shei. Kumbaga wala siyang preno sa sasabihin niya. Wala siyang pakialam kung sobrang dark na ba ng linya o di kaya naman ay masyado ng personal at mahapde. Pero bukod sa personal na linya ay nakapaloob pa rin dito yung talino kung paano nabuo at naging maganda yung anggulo na ginamit. Hindi lang basta masakit yung sinasabi ni Shei dahil sinasamahan pa rin niya to ng skills. At ayan nga ang nakapaloob sa content natin ngayon, ang mga savage na linya ni Shei. Pero bago natin umpisahan, iniimbitahan kita na i-like ang video na to bilang suporta at mag-subscribe ka na rin sa ating second channel. Madalas din tayo mag-upload dyan ng mga interesting content at monthly ay mamimili tayo ng 10 subscribers na bibigyan natin ng Pubo t-shirts. Malay mo, isa ka sa mapili. Una sa ating listahan ay yung katatapos lang na laban ni Shei sa pangil Matira Mayaman kontra kay Six Threat. Sa kalagitnaan ng round 3 ni Shei ay binuksan niya yung anggulo patungkol sa grupo ni 60. At nag-iwan din ito ng mensahe para kay Kuya. Magkahalong emosyon to para sa mga tagapakinig. May mga sumang-ayon at may mga kumontra din sa linya na to. Gumawa ako ng liham, padala mo sa iyong amo. Dear Kuya. May gusto lang ako sabihin. Una sa lahat, para sa akin, isa kang legend, isa sa puno at ugat. Gaya ni FM, wala kang katumbas kung usapan ambag. Sa katunayan, kanta mo kinanta ko sa school nung ako'y unang nag-rap. Kuya, sa totoo lang, naisip kitang idis sa battle na to. Naghanap ako ng pangit, pero sorry, maganda nakita ko. Kuya, yung bukat ng tao dahil sa nasa iyong paligid. Tinitira ang mga bago kahit nananahimik. Tas tila walang sumasaway, yung amo tahimik. Nagmumukha tuloy ikaw, may pakana o nakaisip. At kuya, isa pa, pag-rap, rap lang, huwag mong palakihin. Nagmumukha ka tuloy pikon sa bagay na ginagawa mo rin. Danas ko rin ang matinding bash, at ito lang ang akin. Pag di ka natakot na masira, doon ka na di kayang sirain. Kuya, alam ko, respeto lang ang iyong gusto. Ang solusyon ko dyan, eto, sagutin mo tanong ko. Sa 14 years ng battle rap, papa-flip-top o sunugan, kahit isang beses nagpunta ka na ba? Nanood ka na ba sa mga bago sa iba't ibang kampo para suportahan sila? Kaso kuya, ang mas gusto mo ata ay magkulong lang sa grupo mo palagi. Eh kung hindi ka ramdam ng buong kaharian, paano ka kikilalanin bilang hari? Sunod, ang liham na ginawa niya para sa hari ng tugma. Hindi itinatanggi ni Shei na idolo niya si Looney, pero isa rin yun sa dahilan kaya determinado siyang talunin ito. Hindi niya sinayang ang pagkakataon na makapalitan nito ng bara sa one-on-one battle. Isa to sa best example ng idol become rival. Nagsisisi ako, naging idol kita. Bago matapos tong battle na to, may liham ako para sa'yo. Dear Looney, kamusta na? Ang bilis ng panahon. Idol kita, dati pa, may buhok ka pa nun. Gano'n na ba katagal? Mga 8 taon magmula nung marinig ko yung critical condition. Grabe, ang galing yung dalawa ni Ron. Parang 2 leon kahit na mukhang timon. Umalis ako sandali. Ba't sa aking paglingon nabalitaan ko under na kayo ni Abra ngayon? Dating hari nakikitulog na lamang sa sofa. Ano ba kasi mga pinagagawa mo? Dating humahamig asa na lang sa balato. Kaya nagpasakop kasi may napapalato umaasa sa iba para magkalaman ng plato. Pero wala akong pake, di ba? Diskarte mo yan. Ang akin lang, hindi ka naman dapat umabot sa ganyan. Bigay mo na rin kaya pati asawa mo sa kanya. Tutal ayos lang sa'yo makita pangarap mo, hawak ng iba. Kung ba proud kang adik ka, edi mag-adik ka pa sa nagayahin ka ng anak mo tapos droga ikamatay nila. Si Emperor at Kenji, kawawa naman. Nahahawa lang kay Abra ng mga kabaklaan. Sayang idol, di tayo naging close. Pero it's all good, okay lang, let's toast.
para sa tatahakin nating different roads. Hanggang sa muli, L. Note. Sa pangatlong pwesto, yung kabit angle niya sa laban nila ni J. King. Hindi natin alam kung totoo o hindi yung anggulo na to, pero dahil sa talino ni Shea at sa kung papaano niya ito ipaliwanag ay nagmukha itong kapani-paniwala. Ultimo nga si J. King na tahimik lang kapag ground ng kalaban ay napareact dito. At isa yun sa dahilan kung bakit mas naging madiin yung bara na to dahil kumagat si J. King sa pae ni Shea. Gusto ko lang iparating kay J. King na ang hindi tinatago ang pag-ibig, ito'y pinagmamalaki. Hindi tulad ng ginagawa niya kay Jamie Ann. Balita, manloloko. Wala ka bang konsensya dyan? Yung asawa mo sa clothing line mo, siya nagpondo. Siya nag-aasikaso ng benta dyan. Tiwalang-tiwala sa'yo. Pag lalabas ka, kala niya meron ka lang bebentahan. Yung pala, imbis na magbigay ng damit, meron ka ng hinuhubaran. Jay naman! Jay naman! Malas mo na konsensya yung isa. Nag-PM sa akin. Real talk! Ito ang sabi niya. Shea, ako nga pala si Jamie Ann, ang kalaguyo ni J. King. Pwede mo ba to ibisto sa battle nyo? Kasi pagod na ako maging pangalawa. Tsaka hindi na po kaya ng konsensya ko ginagawa namin kay Danica. At tsaka yung tungkol sa asawa mo, puro ka tungkol sa girlfriend ko. Yung tungkol sa asawa mo, ba't di mo nare-rebat? Kasi totoo. Ulol! 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 Tangina mo, alam mo yan. Pomo sentido. Nakabit mo si Jamie Ann, huwag mo nang intayin banggitin ko yung apelido. Kahit matalo ko, overtime, wala akong pake. Abutin ako ng dilim, may liwanag nag-aabang pag uwi ko. Pero ikaw, dahil binasag, pinundi mo ang ilaw ng tahanan, ang dami mong ipapaliwanag pag uwi mo. Sa pang-apat na pwesto, eto grabe tong linya na to, nang idamay ni Shea yung anak ni Fukuda sa laban nila. Sobrang dark ng mga sinabi niya dito. Walang preno-preno, sagasa kung sagasa talaga. Tapos mas lalo pa ito naging madiin dahil sa agresibong pagkakapitaw niya. Ano pangalan ng anak mo? Liresa? Hi Liresa, putang ina mo! Sana mapanood mo to paglaki mo para malaman mo kung gaano ka walang silbi yung ama mo! Tsaka, sabi mo kay Maxford, sana mamatay na buong pamilya niya. Pwes, sana yung anak mo, puwet ni Tito Badang. Hanggang sa maghalo yung dugo at tayo niya sa bulbo ni Tito Badang. Pangayan malala, pag ako gumawa, mas lalo. Pag style ko anak mo, hindi pidya ang kaso. Kasi, puputang ko lang naman siya ng ulo. Tapos, itatahi ko yung ulo sa katawan ng aso! At ang huli sa ating listahan ay yung ginawang pandaramay ni Shea sa kasintahan ni Kamandag. Ito, grabe rin to dahil nandun pa mismo yung girlfriend ni Kamandag sa mismong event at katabi pa niya ito kaya mas ramdam yung sakit sa bawat linya na binibitaw ni Shea. Sa sobrang intense ng battle ay may pagkakataon pa nga na sumasagot na yung babae habang nag-i-spit si Shea. In-expect ko na to! Dahil marami nagsabi sa akin na maraming sa gapo. Like your girlfriend. At dahil sa pangyayari na to ay kinailangan ng flip-top na takpan ng pagkakakilanlan ng babae para hindi na rin magliyab yung apoy na sinindihan ni Shea. Marunong ako rumespeto, tol. Kaya lang ngayon, hindi. Di naman kita babastusin kung di mo ko kinante, upot ka ng lande. Tinan mo yung crowd natatawa. Kasi gusto nila tirahin ko kayong dalawa. At ikaw! Ang lakas naman ng loob mo na sa linya ko sa'yo, ako pa ay sagutin. Sige, kung may suso ka nga, patingin. At ayan nga ang mga savage na linya ni Shea. Para sa inyo, anong linya ni Shea yung pinakamadiin at masakit? Pwede nyo yan i-comment sa ibaba at babasahin nating lahat yan.